Network Entertainment. Hello! Wakididu! Wow, we're back, pare. And better than ever, pare. Kasi yung mga napapanood yung episodes before, nirecord yun to 2022 pa. We were different people back then. Different people back then. Nakita niyo bagong gupit si Andren? Hell yeah. Ang dami nag-aabang sa mga tao na parang, ito na ba yung Baldren episode? Oo. Halatadong, hindi tayo nagre-record everyday. Wala tayong pakialam sa fans. Anong naramdaman mo na? Inaabangan nila yung bago mong look, pare. Oh, dude, parang, diba, sa K-pop kasi parang ganun eh. Like, kung may ganun bagong, ba? Panagpagupit? Pag may bagong hair color o pagupit, may bagong album na lalabas. Kasi ganun yan. May bagong album pa lalabas? Oh. Anong ilalabas mo? Yung... Kahit bagong special man lang. Bagong jokes meron. Meron, marami. Thank you pala sa mga nanood sa Mulito Alabang. Sa Joe's Big Plate. All 5 of you, pare. Di pa sold out? Half sold siya. Don't worry. It's fine. Half sold. Putang ina, 15 lang yun. Hindi. 3. Mga 25 naman. 20. 40 lang yun eh. 40 lang yung capacity. 50. Nag-inquire ako dun para sa bar tour ko, tapos sinabi sa akin ni Uli 40 lang daw. Sino nga lang si Hulk? Siya nagkumuha ng medyo na yun eh. By the way, akala ko sobrang hip and happening place ng Alabang. Tayo nagsara lahat ng bar ng mga 10 p.m. Kasi weekday yun eh. Shit ang puta. Tsaka nasan ka ba? Nasa Mulito? Mulito. Meron. Oo nga actually. May mga bars na nagsasara maaga. Pero may mga, kung alam mo. If you know. If you know. Pare. If you know. Daming mga tita eh. Nobody's gonna know. Some of that granny punani pa. Pero mas tita place ang Alabang. Mas ang happening place talaga BGC tsaka Makati. You know what? Totoong stereotype. Ano? Ang daming pretty women doon pare. Saan? Sa Alabang. Sa South. Mayaman. Ano ba yung mga social na schools doon sa South? Dami. Okay. Southridge, Woodrose, Lasal Zobel. Yun. Okay. Get that diabetes. Get that. We all saw that diabetes water break, pare. Cotton mouth na siya. Yeah. Tangina, nakadalawang baso na si Andrin ever since bago tayo nagsimula, nakaisa ka. Tingnan mo. Nagpa-check up ako, full blood chem. Walang tama yung liver. Dude, sobrang Saan to? it's Sa a Pangasinan? Christmas miracle. Sabi ko. Totoo ba? Walang tama yung liver? Wala, dude. Nagulat rin ako eh. Like sabi, Doc, sure ba kayo? Tapos, sure ako. Sobrang di ko in-expect. Wag. It's a visual. It's a visual joke. Kaya kailangan yung panoorin. Sobrang bobo ng joke na yan. Sorry. Alam ko inisip ng mga tao para, si Red yung matasing humor. Very intellectual. Kinuha ko lang yung kay Babalu eh. Puta. Para sa akin, walang mas nakakatawa. Para sa akin, sa mga belly laughs ko talaga na solid. Babalu, Redford White. Ang dami. Sobrang tropang trompo, yun talaga sumasakit yun sa kakatao. Pugad baboy. Ano ang pag-usapan natin? Comfort film. Pala. Kasi, after this unnecessary OBB. Oo nga, after this unnecessary OBB, may topic kami. Grabe. Nahihiya na ako sa sarili ko. Bakit? Kasi nakakalimutan ko na yung format ng show tapos para ikaw na yung nag-step up. Dude. Ako nga yung gumagawa ng intro. The Pod Network. The Pod Network. The Pod. Ganun pa rin ba? The Pod Network. Boom. Boom. Sino pala yun? Hindi namin alam kung sino si The Pod Network Entertainment. Pero, ayan, lumabas siya. The Pod Network Entertainment. Okay, ang topic namin, comfort films. It is suggested by... Hindi namin tinik-note kung sino nag-suggest. Yes. Pero may nag-suggest sa... Kaya mo ba i-check? Matagal na. Malayo na. Lagyan na lang natin sa liner notes. Basta ikaw yung nag-suggest. Thank you. Nagka-topic kami. Nakuha yung suggestion na yun mula sa ating FB group. Sobrang.
Again, Incel Town, mga kaibigan. please. May nag-post yung mga pinapost sa bago matulog. Tapos meron lang siyang mishmash ng Jollibee, Chicken Joy, WWE, tapos Gina Mango. Gina Mango. Did Gina Mango call you ba sa lahat Yes. Fuck it. Kinontak ako ng Gina Mango recently. Tapos magpapadala daw sila ng 4 boxes ng Gina Mango. Oh, fuck yeah, dude. Hindi ko alam kung ilan. Pero sabi nila magpapadala daw sila ng Gina Mango. So, hopefully makuha natin. At in-expect yan nilang inumin ko lahat yun. Kasi baka mamatay ako eh. Hindi ko sabing unhealthy yung Gina Mango. Pero kung uminom ka ng isang box nun siguro. Dude, fortified siya with riboflavin. Oo, pare. Nectar de mango. Oh, tas vitamin C, pare. Pero, yeah, nakausap ko yung, I think, one of the heirs. The daughters. Is her name Gina? Hindi. Okay. Tinanong ko nga, I'd like to speak with Mr. Gina himself. Tapos sabi niya, baka magulat daw ako kung sino talaga yung Gina. Mangga. Malaki siya mangga. Mangga lang siya na nakasabit na. Oh. May mga tubo. Yes. yung Queen Mango. Queen Mango. Kadire. I am Gina. I have been providing nectar for 25 years. Please, rid me of this pain. Ganda na yun. No? Joke lang, alam namin ang Gina Mango yung gawa from 100% pure mango. Ata. Hindi ko alam Hindi ko alam. And 100% happiness. Tama, actually. Ang daming uminom ng Gina Mango. Thank you. Pero honestly, walang pera pumunta sa akin dun. So, wala lang. Gusto ko lang palabasin na influential ako, I guess. No? Influencer ka eh. Pag nagsabi ako ng mga recommendations, which is ngayon dahil pag-usapan niyo yung comfort films, I'm pretty sure, sana panoorin niyo yung mga trip naming films, I guess. No? Ano bang... Yeah, so, I'll tell you the difference why it's called a comfort film. May mga films na maganda, pero kaya ko lang panoorin isang beses. Isa or dalawa, Like kung yung Grave of the Fireflies. Like maganda siya eh. Pero fuck, hindi ko kayang ulitin to. Ever. Gets. Parang tawag doon, alam mo yun, 1917 yun. Ganda siya, pero parang, ayaw na panoorin tong one-shot war film na to ulit, di ba? Medyo mahirap. Yeah. For me, it's like a fun pop. So, comfort films, it's yung mga pwede mong balik-balikan. Well, yun yung pagkakaintindi namin. Pwede mong balik-balik. It gives you comfort. Pag pinapanood mo siya ulit, parang, masaya, maganda yung feeling ulit. So, films lang ba? May rules? Sabi films eh. Bakit TV? Di iba na yun. Nga, kasi generally, like, ganito, try natin i-contain sa films, tapos pag wala tayong papag-usapan, itawid na natin to. Of course, pare. Okay, alam mo namang pare, we're very flexible here sa Bago Matulog with Red Oliero at wala tayong standards. Yun yung kaya natin nagpaalala. Kita mo, si Andren, di ba? Nagpagupit siya. Sino nagupit sa'yo? Ha? Yung barbero ko since grade 6. Talaga? Buhay pa siya? Buhay pa siya. Okay. Akala ko ghost na lang siya. May lumulutang na clipper. Oo. Okay. Ano? Nagpagupit lang ako kay Some good banter there, pare. Nagpagupit lang ako kay Mang Perding. Anak, tagal nang patay si Mang Perding. Ha? Sino yung translucent barbero dun sa... Okay. Bakit na siya sa heaven? Okay, magbigay ka ng isang call. Started off with one, pare. Oh, fuck. An easy one for me. Like, kanina mga 5 times ko nata pinanood. Pacific Rim. Pacific Rim? Elbow Rocket! Tapos yung training sequence, yung sobrang in-sync yung mga Chinese. Diba? Sobrang ganda nun. Kasi for me, it's just cool to watch mechs. Like, I can, parang habang umiinom, like, manood lang ng a nice kaiju film. Masarap yung gano'n na klaro ko sino yung evil, sino yung good. And it's just like dumb mech anime tapos yung fun, acting nila talagang you don't take it seriously. Kasi parang tinatry nilang i-over anime yung acting, di ba? Parang ganun yung, di ba nandun si Always Sunny in Philadelphia guy? Tapos parang over din yung acting nila. Pati yung bida and everything. Ang ganda nun. Pacific Rim. Pinakagusto ko scene dun yung parang may hatak yung nasa Hong Kong ba sila nun? Tapos parang may kaiju, tapos bilang dumating yung Gypsy Danger. Tapos may hatak siyang barko. Tangina. God damn. Medyo nag-fall short lang yung sequel. No? Hindi ko napanood yung sequel. I heard it was mid daw eh. Okay lang. Masaya yung mga mech battles. Pero medyo parang
parang hindi masyadong admirable yung kumbaga parang hindi mo kakampihan masyado yung bida kasi nakakairita. Like once you overcomplicate things, I think doon na nawawala yung charm. Like let's give an example. Kunwari yung actually hindi yung Star Wars. Tama. I love yun, by the way, comfort film ko yung 1, 2, 3, 4 up until 6. Hindi, up until 7. Yung mga after yung sa Black Stormtrooper, after that yung may lore sila about toxic males yung mga Jedis. Tapos may ganun ba? Yeah. Tas biglang nagka-force powers si Queen, who's that? Yung Queen. May force sensitive naman talaga siya eh. Si Leia. Oo. Pero di ba nakapag-communicate sila ni Luke? Kaya siya nahanap nung nakasabit pero siya sa 5. No joke nung pinaparod ko yun, mag-isa syempre. Tapos may narinig akong guys sa likod ko manito. Pero ito, ako kasi, siyempre 80s yung original trilogy, di ba? Ang daling panoorin ng Star Wars. Dude. Ang Star Wars ko, 1, 2, 3 yung Phantom Menace, yung Anakin Skywalker series, tsaka Obi-Wan. Yun yung, so para sa akin, yun yung nag-resonate sa akin. Kung kaya nyo, meron akong episode for Star Wars episode 1 here sa Bago Matulog. So it was Phantom Menace, Clone Wars, tas Return of the Jedi, Revenge of the Sith. Yeah. I will say, baka hot take sa inyo, ang favorite ko yung 3. Ganda nga ng 3 Ang ganda! Ako parang second favorite ko yun. Okay. 1 yung favorite ko eh. Really? Darth Maul eh. Sa Darth Maul. Makas nga si. Tsaka may war scene, may Darth Maul scene, may maganda yung pod racing scene. Yeah, I will say, parang na-bastardize lang kasi, bakit kasi nakafocus sa prequel nga eh. Tangina siya, anakin nga eh. Pukin ang ina niyo pala eh. I will say though, yung design ni Darth Maul, nung bata lang ako, like, parang overly bad guy yung itsura. Diba? Parang kung nalang pangalan niya si Mean Man Scary Face. Yun na si Mean Man Scary. May spike siya sa mukha. I mean, kahit tas kulay red siya. At last we will reveal ourselves to the Jedi. At least si Darth Vader, parang may coolness pa rin. Like parang, ang cool nito. Like, may mystique. Pwede siyang anti-hero. Like, si Darth Maul hindi eh. Mean Man Scary. Pero puta, tinuunwan niya yung dalawang Jedi. Yeah, and natalo si Qui-Gon Jinn. Si Liam Neeson. By the way. May nagsabi sa akin that yung lahat daw ng set pieces ng Phantom Menace, parang tangina puro Johnny Rocket. Sa Johnny Rockets lang ba sila kumakain? Sabi ko tayo lang. Hindi, may kantina kasi. Okay. Kasi, hindi na nila ma-change yun kasi yung Tatooine, yun yung motif ng Tatooine, di ba? Yeah. Para siyang western na planet. Pero kaya nga medyo nawala na yung pagiging comfort. Kasi they made it everything. Like, napanood mo yung Boba Fett? Hindi ko napanood yung Boba. Napanood yung Mandalorian. Na-enjoy ko yung Mandalorian. Backstory. Like, mabait pala si Boba Fett. The guy was an asshole. Yeah. Like, kaya nga sabi ni Darth Vader, masyadong extreme tong guy na to. So, nahulog siya sa Sarlacc pit. Tapos puta yung pinakita sa umpisa. Like, bakit siya? Palabas ng Sarlacc pit. I was like, pinanood mo yung Boba Fett? I tried. Yung Mandalorian, di mo pinanood? Umabot ako hanggang 3rd episode. Pero talaga? Ang dali lang panoorin ng Mandalorian eh. Para lang siyang para na siya samurai movie. I was so Star Wars out na kasi. Diba, agree ka lang naman, no? Ang daming Star Wars. Dami lang masyadong Star Wars. Yeah. Tinry ko panoorin yung Acolyte. Siguro. Maganda siya kasi may isang episode na may isang bad guy na para kasing yung time na yun, yung era na yung time na yun, wala nang Sith. Hindi pa sila nagre-resurface. Tapos yun yung first time na nag-resurface sila after a long time. Okay. Tapos nag-resurface yung Sith. Puta, pinaibuan nun yung mga Jedi. Pare, may hinedbat niya yung lightsaber, pare. Ganon kaangas. Tapos after nun, wala nang kwenta yung series. Pagkatapos, they blew their load early. Well, ang daming Star Wars content. Parang nang-enjoy ko lang Mandalorian. And may mga episodes ng Mandalorian na na-enjoy ko pa rin panoorin. Dahil ba nandiyan lang si Bill Burr for some Tapos may Boston accent lang siya. Hey, Mando! Hindi lang. Bakit ang Bill Burr accent yun? May Poughkeepsie pala. Ikaw, ano ba? Nakakatawa si Bill Burr kasi yung power niya meron lang siyang extra shoulder gun.
Sharpshooter lang siya. Well, nag-pop ako kasi hindi ko na pinanood ko na lang yung maangas na scene yung bumalik si Luke Skywalker. Tas parang si CGI Luke Skywalker. Tas overpowered din siya parang si Vader. So, medyo maangas yung scene na yun. Nakakainis na yung mga overpowerations nila. Hindi masyadong lumalabas sa main canon things. Parating sa mga yes. comics lang. Like, ito hindi na kasi that's why may part ako na ayoko binili ng Disney yung Lucas kasi mayroong binasang comic, it's called like Rite of Passage. So ang cool nga, it was after 5 but before 6. So sa Return of the Jedi, ito yung parang ritual ni Luke Skywalker to get his lightsaber. Yeah. Angas dude, may mga lore pa kung bakit yan yung kulay green. Kulay green yung napili. Angas. Kumuha siya ng Kyber crystal. Sa Kyber crystals. Again, yung female. Pinili niya yung green para makabenta ng more merch. Kasi nandun sa libro na yun yung mga stances. Actually, ang cool nun. Like that is stance 3, si Anakin. Tapos yung naging Vader, kasi syempre lamog na yung katawan niya. Stance 5. So more on power and force powers. So, yeah. Ang cool ng Star Wars. Ang cool ng Star Wars. Pero for some reason, yung mga taong binibigyan ng budget, wala silang pakialam sa... And I would say... I think they're overcomplicating it lang. Parang yung Mandalorian, I think, would be a very good way to tell a story in the universe. Kasi parang ginawa lang nila, okay, may Mandalorian, bounty hunter, not supposed to be a hero, pero for some reason, kailangan niyang i-escort tong si Grogu, yung mini Yoda, kasi importante siya. So parang nag-take charge siya to, yun lang, parang point A to point B lang siya. Para lang siyang samurai movie. Literally. Di ba usually pag samurai movie, ito yung simula ng journey niya, may makakam across siyang batang babae na kailangan niya tulungan. Tapos, tutulungan niya yung batang babae hanggang B. Parang ganong klase. So, yun lang talaga siya. It's really that. Tapos, just so happens, sa Star Wars, yung fucking setting niya. Kailangan ng ganun. Kailangan pa ng ganun. Like, sa Harry Potter, sana may ganun. Yeah. Kumusta pa our queen, si J.K. Rowling? Has she shut up na ba? Has she fucking shut the fuck up na ba? Yun na yung masaklap dun eh. Kaya wala kang makikita, di ba, yung Star Wars Acolyte, may mga trans na, ba't ka tumawa sa trans, Andrew? Ba't ka tumawa sa trans? Hindi, ito I love the inclusion of trans kasi sobrang weird lang na biglang, bakit ngayon lang? Di ba? Ba't hindi na lang dati pa? By the way, may mga trans pala dito. Like yun lang, ito tawa lang. Parang merong inclusion ng parang konting trans ba sa Star Wars. Hindi ko kung trans, pero feeling ko di mangyayari pag sa Harry Potter universe. Weird. Pero yan, hindi naman easy read. Pero yung Star Wars 3, para sa akin. Yeah, the best. Gago. Yung transformation niya into Vader. Grabe yun. Shit. Sobrang ganda ng movie na yun. Hindi ko maintindihan kung bakit burot na burot yung mga tao doon. Ang ganda kaya. Tapos lahat ng sinabi, pangit ng acting ni Hayden Christensen. Gago ba kayo? Napaka-layered kasi. Sobrang hindi. Hindi niya kailangan ng layering kasi rekta yung nangyari sa kanya, okay? Yung mga tao, wala namang ka-nuisance. Ano bang nuisance hinahanap mo? Gusto niyang isave yung i-save yung jowa niya. Mas may emotion pa si Vader. Nakita niya namatay yung nanay niya. So, ba't pa kailangan ng layering, pare, di ba? Ito yung acting. You will not take her from me! Ito yung emotion niya. They killed the younglings. The younglings. Hindi ko sinabi yun, ha? Si Natalie Portman. Not the younglings! Master Annie, they're coming. Vonk! Diba? Pinas lang yun. Sick. If you're not with me, then you are my enemy. Only a Sith deals with absolutes. Ganda kaya. Tapos sila, by the way, 13-minute lightsaber fight. That was pretty sick. In a lava planet. That was sick. Yun ang set piece, pare. Parang pag ano yung pinakagusto ko, kapag merong epic na labanan, tapos yung location, nasa isang maangas na location, like kunwari, bridge. Yes. Tapos dalawa yung maglalaban. Bam! Sobrang lupit nun. Fuck. That reminds me rin yung sa movie, yung Seven Samurai. Yung bago
I forgot who. May bagong movie na Seven Samurai. So, remake siya. Matagal na siyang remake. Tapos may isang So, di siya bago. Yeah. Gano'n ka bago we're talking about? 2015, mga ganun. So, 9 years ago. Yeah. Okay. So, pero Parang alam ko to. bago siya. Tapos Di ba yung simula niyan yung parang... Nagtatakbuhan lang sila sa Hindi- umpisa. Di ba yun yung simula niya parang nagharakiri siya in front of someone tapos sinunog niya yung sarili niya? Yes. Yes, that's okay. all. Pero may part doon yung nasa village na sila, yung papatay na sila, susugod. May marami ng samurai na sumusugod sa kanila. May isang samurai, never mo makakalimutan yung fight scene na to. Nagtataka ako, maraming nakatusok na espada doon sa kwarto. So, bakit? Sinuhugot niya, sinaan niya. Tutangin ito. Diba, pagka-deflect, puta, kuha ko. Dude, ang angas. Angas eh. Sobrang angas. Ano siya eh, naka-set up siya eh. Yung mga sinasabi, yung mga set piece, fuck, ang angas ito, sobrang. Yun talaga eh. Para sa akin yung John Wick, nung pumunta sila sa Japanese continent. Isa rin na magandang easy watch. Lahat ng John Wick, pare. Sa John Wick 4, nung pumunta sila rin sa hotel nung actor ng samurai sa lahat ng western movie. si Hiroki Shinoda. I forgot his name. The Ip Man guy. Siya ba yun? Hindi Hindi siya yun. Si siya. Donnie yun eh. Iba yung may-ari ng Japanese Continental. Yes, gets ko. Sa hotel, yeah. Na Japanese ba? Nasa Shogun. Kasi may mga arrows na lang sila. Yun nga yung sinabi ko. Parang, okay, bawal baril sa Continental, kaya meron kaming katanas saka bow and arrows. Ang ganda rin ng Para fight scene. maangas lang yung mga fight scene eh. Sobrang ganda ng John Wick. Parang, para sa akin yung 2 lang yung hindi ko ma-rewatch. Lahat kaya ko i-rewatch. I think they were going for a serious, hindi mo tikalasa sa 2 yung I would like Gusto ko yan I would actually. like something for dessert. Tapos yung mga iba't ibang weapons. And what would the engagement be? Tactical. Is this a morning or an evening? Yung ano yun? Angel lining? Tactical. Tangin na angas ni Ganda. Keanu. Tapos yung silent sniper fight nila, yung pew. That was pretty sick. But I think it's the weakest yung 2 out of all of them. Yung part lang na nagsha-shopping siya. Is the sommelier in? I'd like a tasting. Tangin na ko. Sobrang, ilang beses ko pinanood yung exact scene lang na yun eh. Yung sobrang... I'd like a tasting. Tsaka doon nila pinagago yung lore eh. Na Sa maraming assassins, maraming yung ending ng 1 eh. Tapos ang favorite ko din sa John Wick series yung sa huli, yung last one, yung ginahin nila yung Hotline Miami. Oo! Oo, grabe yun. Grabe yun. What's up, Kingdom fam? Yuki and Ingrid here from the Kingdom Podcast. Are you someone who has fully integrated K-pop into your life? Or keep up with the latest K-pop comebacks, news, and scandals? Do you also dream about getting married to your bias and having their babies in the future? Well, you're in the right... What? I'm just being honest. Look, you know what? Let's just get back to it. At the Kingdom Podcast, we dive into the latest comebacks, dissect the music videos, and do deep dives on controversies. Not only do we make things informative, but we also keep it fun. It'll be just like listening to a group of friends who love K-pop as much as you. You won't find another podcast that's as fun and unfiltered as ours. So, if you're ready for some K-pop chaos, grab your nightsticks and tune in. Check out the Kingdom Podcast. Stream it on all your favorite podcast platforms. Stay awesome, Kingdom fam! I thought that was pretty good. What do you think? Marrying your bias and having their babies? Really? Yep. Okay. Ano yun sa kinag-usapan mo? Sorry, bago tayo nag-cut dahil tumawag yung Grab sa akin. John Wick, pare. Yung top-down view, yung Hotline Miami. Yung ginamit na yung Dragon's Breath. Yes! Na Hell yeah! video game lang eh. May +5 fire damage tong bala ni John Wick. Sobrang ganda ng fucking series na yun. Parang gumawa lang sila ng talagang series na, alam mo, inisip nila mag-e-enjoy yung mga tao. Tapos, they just work hard on enjoyment, pare. Ano mo yun? It's a like I would say video game movie siya. Like yung sa first one, ini-introduce yung character. Tapos biglang lalabas yung font. Tapos i-introduce. Sobrang ass ito, dude. Ang ganda niya eh. Sobrang ganda na style niya and everything. Tapos, isa yun, definitely one of the top comfort movies ko yun. Yeah. Ako lang ata ang taong nabitin sa John Wick 4. Sa action. I think sakto lang kasi I think it was the longest one. Hindi kasi, totoo. 3 hours yata Yeah, siya. it was fucking 3 hours. Tapos, ang ayoko lang is yung final showdown nila,
nag-turn-based battle lang sila ni Ay, yung bulag. Donnie. Yeah. Di sila nagsuntukan talaga. But it was cool. Like, parang pero I still liked it. It was a stylistic choice. Parang yung sa Creed 2 ba yun? Yung nag-silent Ganda rin yung na. room. Nagustuhan mo ba yung stylistic choice Parang din sila? lang ginagawa yun eh. Yung silang dalawa lang bigla yung naglalaban. Parang gano'n. First time mo nakita, like, Creed 3 yata ginawa. oh, yun, sa Creed 3. Yun din, by the way. Creed 1 and 2, also a comfort film. Ako hindi. Talaga? Ang drama niya. Ha? Ang Alin drama dun? niya. Yung sa- 1 yung pinakamadrama. Yeah, yung 1 like, it's not about how hard you hit, but it's how hard you Una-una get hindi hit. sa Creed. Sa Rocky Balboa sinabi yun. So, Ay, hindi ba? Hindi. I get confused sa Rocky lore. Naku ba, dali alalahanin lahat ng 8 movies. Ako gusto ko lang kay Dolph, I must Actually, break baka you. hindi pa nga 10 movie nga yata eh. Diba? Anong Rocky yun? Yung basically sinabing sobrang tanda mo na mabagal ka. Let's just focus on power. Rocky Balboa. Let's focus on power. Yun yung ano. Yun yung sinabi. Son, how hard you can get hit, keep moving forward. Yeah. I got Idiots. royalty, got royalty. Creed 2 yun. Trailer ng Creed 2. Sobrang tinimishmash mo na lang. Sorry, hindi ako fan. Maganda yung Creed 1 kasi ang director nun, si Ryan Coogler. Tsaka writer. So, siya yung pinaka-skilled director na gumawa ng Creed series. What made you love the Rocky series, bro? Mahilig ako sa boxing movies eh. Mahilig ako sa boxing, lalo na dati. Ngayon hindi masyado. Pero, You know boxing films kasi ang ganda eh. May formula siya eh. Where are you at, pare, sa boxing anime, pare? Hindi ako nanonood ng Ipo. Dude, please. Hindi siya Makakasan matik eh. siya. Makakasan ka, dude. Like, it's... Ang luma na kasi. Kung may bago siguro. May bago. Like, pero 2002? 2012? Okay. Hindi ko challenge trip yung art. Medyo na Meron dun, may isang guy dun, alam mo yung flicker job, yung Detroit style. nag-flicker job. Pero yung sa Totoong kanya, shit yan eh. nagiging ahas yung kamay niya eh. It's like, dude, please. Sinasabi nga sa akin ni Alexio eh. Itawag dun. Panood daw ng Ipo. Actually, ang dami. Best friend ko rin. Sobrang... Meron siya parati sinesend sa akin. Sige, Na nakalagay must see. Yun yung parati yung mag-send siya na message. Must see. Tapos it's the same clip na nagde-Dempsey roll lang siya. Sobrang ginugulpi niya lang yung kalaban. dude, tapos, di ba, yung impact, alam mo yung mga jet plane sound effects? Ginagamit nila. Tapos meron isa doon, ang pangalan ng finisher niya, The Smasher. Tapos, like, para siyang corkscrew. Tapos, putang ilang uppercut at left hook ng sabay. Tapos, dumadapo na yung fist niya doon sa putang ilang. Dude, ang angas eh. Meron Comfort film kasi, ito anime yan eh. Sorry. Hindi pa natin gagamitin yung anime episode. Tama. Si Alexio, nihintay natin doon. Yes. Yung isa pang comfort film na out of nowhere, usually hindi dahil action-packed siya or anything. The Social Network. Ako bakit. Pero parati ko High stakes drama. parati ko pinapanood yung The Social Network. Ewan ko, ang ganda lang ng dialogue ng film na yun na parati ko siya pinapanood eh. Hindi ko siya can't not skip yun. Ito, I never watched it. Para maingganyo yung mga hindi ganun katalino na katulad ko. Manood doon. Do they portray Mark Zuckerberg Hindi. as a bad guy? Medyo. As an asshole talaga? Medyo. Okay. Asshole talaga siya nun. Kasi Okay. talagang parang Asperger's type na tipong walang pakialam sa tas kupal talaga. Kupal talaga siya sa niya. Parang yun yung naging main point ng movie is parang sa dulo, parang sinabi sa kanya, lahat ng mga nagsusu sa'yo, bigyan mo na ng pera kasi pag dinala mo to sa court, maratalo kasi kupal ka eh. Parang ganun yung last line sa kanya ng isang lawyer. Parang sinabi niya, parang hindi ka papabora ng jury ever. Dahil mo naman pera. So, bigyan mo na siya ng pera. Parang yung itsura nga ni Zuckerberg, he looks less and less human. Oo nga eh. As I see him, like fucking parang siyang Benedict Cumberbatch levels of like. Ewan ko lang kung ganun ka-wild yung mga ginagawa nila. Kasi parang sobrang cool ng coding dun. Parang may mga It's so boring. May mga times na parang meron silang underground coding. Tapos parang each time someone does this, you have to take a shot. Tapos parang nagmamadali sila to code. Parang ganung klase. Parang sobrang realistic cool. ba yun? Like parang Nung comsci ako, hindi. Unang-una walang babes. walang hot chicks. Walang hot chicks na naka-bikini na pag-party sa aming swimming pool. Walang ganun. Walang ganun at all.
Ewan ko, baka Harvard yun eh. So, hindi ko alam kung... Tsaka ang ganda na scoring ng movie na yun. Si 9 Inch Nails the guy score from ng 9, yeah. sobrang... Ewan ko, hindi mo napanood yun? It sounds boring. Madali siyang panoorin, Andrin. Ako rin nagulat din ako na gustong-gusto ko siya. Yung dialogue niya sobrang entertaining. Ito, Para siyang rap. both of us are fans of this trilogy. Ano? Pero would you consider it an easy watch? Yung ano? Yung Lord of the Rings. Oh, gago! Easy. Imposible. Wag lang siguro yung extended. Yung extended parang kailangan mo ng mood. Yeah, for dude, it, it's 3 hours. pero kapag, hindi, gago, 4 hours nga yung sa Return of the King eh. Okay. Na extended. Okay. Kapag may mga times minsan na papanoorin ko yung buo or may mga key scenes lang akong gustong panoorin. Oh, yung Helm's Yung Deep. Helm's Deep. Yeah. Easy. Yung dumating yung Ents. Dumating yung ants, yung kinonvince niya yung ant, yung Kinonvince niya yung Army of the Dead. yung dumating yung Rohan. Oh, hell yeah! Grabe yan, di ba? Ganda nun. Sobrang... Ride! Ride now! And fear no darkness! Diba? Speaking of, Sobrang... who let the dogs out? wala. Yung scoring na The ginamit. party was pumping. Yipiayo! Ang ganda eh. Ang pangit na ano. Yung dumating yung mga wargs. Who let the dogs out yung... yun yung magandang... Tapos yung sobrang hindi mapatunayan ng physics yung ginawa ni yung guy with the bow. Tumaas siya, tapos nag-splat siya papunta dun sa putangin ng aso eh. Sobrang wild nung... para sa akin yung 2 yung pinakamaganda sa tatlo. Pero ang binigyan nila ng Oscar yung pangatlo. Ewan ko, parang... Hindi ko alam kung The bakit. third one is based din eh. Oh, solid din ang third din, no? Yung Army of the Dead, tas Oo. you guys, yung parang you are forgiven, tas nag-scatter lang yung asha. That's pretty sick. Tapos, Siyempre niya. yeah, Tama. I am the heir of Isildur. I am Isildur's heir. Pero alam mo, Join me and I will hold your oaths fulfilled. Diba yung sinabi niya sa cave? hindi ako kasing like, di ba? oo. Kala ko ba comfort film mo? Bullshit ka pala. Pero I watch it, pero hindi ko alam yung exact dialogue. Alam mo, kung gusto mo yung exact dialogue. saw day, a red day, the sun rises, pare. Tangina, sobras, ini-reveal nila yung mga kabayo. Tangina, sobrang, kinagawa-goosebumps ako ngayon eh. Sobrang lupit ng scene na yun. Meron akong joke dati na walang naka-pick up. Yung parang, may time na parang anniversary ng INC. Tapos parang nasa EDSA sila. Tapos iniisip ko susugod yung dating daan. Tapos yun yung scene na mangyayari. Susugod sila that way. Kaso walang naagit sa 5 open mic na pinag-try ng fucking non-watching LOTR fucking fucks. Kahit ako nasa, sino itong dork na to? Nadalala mo yung sumugod si King Theoden sa Pelennor Fields? Pero like ganun ka ba ka nerd? Like kaya mo bang Sobra. alam ko may libros na ginawa si Tolkien. Hindi ko kayang basahin yun. Tinry ko. Na full orc language na kailangan mong i-decipher pa yung Hindi ko kayang kasi yung movie sobrang stylized na niya eh. Like may comic relief, si Gimli comic relief, 'di ba? Ano na, parang ginawa talaga nila for consumption. Pag binintahan mo yung movie, yung book, parang mag-take lang ng 1 step yung tao, parang 3 page eh. Can I ask one thing about the Lord of the Rings? Nung sinabi ng isang orc na, meat is back in the menu, boys. Hindi ko alam ko nasa book yun. Pero, it implies Na may mga menu yung mga orcs sa mga restaurant. pwede. Available ba? Available ba ang breadsticks? Baka may... ano? It implies... Baka may resto scenes sa Mordor, pare. May orc Gordon Ramsay ba? Baka may ganun. Looks like meat's back on the menu, boys. Head in. Intestine on. Si Orc Ramsay. Orc Ramsay. Toenails. It's a perfect dish when you are about to pillage a village. Virgin hair in. And sear it. Get the heat from the fires of Mount Doom. Baby toast in. This is my perfect go-to recipe when you are about to kill some men. May Orc Master Chef.
no? Menu eh. So, Oo nga eh, menu eh. Tama eh. Ba't kasi niya nakuha yung idiom na yun? Di ba? Tangina. Alam nga namang, ewan ko Pero, Uruk-hai yung nagsabi nun. Ang Uruk-hai, corrupted elf yata sila eh. So baka sa elf. aren't they just born from like... Hindi ko alam. Actually, hindi ko masyadong alam yan. Part na yan. I don't do the boring parts. Pare. Ganda na. Yeah, Lord of the Rings. It's a good comfort film. Ikaw, may comfort film ka pa? Huh? It's more anime eh. Tama na yung anime. I'll save it na lang. Uh-huh. Comedy. Yes, of course. Siyempre comedy. Comedy films pare, which is may lalabas na bagong Happy Gilmore. Totoo ba yun? Kasi in-interview Nag-post si Adam Sandler eh. Yeah, sinabi niya kay Joe Rogan na nira-write na niya yung script. So, yeah. Sipag din ng tao yun, no? Kung ako ganun kayaman, hindi na ako masipag eh. Ngayon, hindi ka masipag. Excuse me, kakagaling ko lang sa tour. Oh yeah, let's talk about that. Kakagaling ko lang sa fucking first Megabest, which I produced, pare, by the way. Help organized. Yung Australia part actually, hindi na ako nag-produce nun. Talent na lang ako nun. Pero, yes, it's great. Nakita ko yung face ni Red behind the scenes. Like, fuck, sana hindi na lang ako nag-produce. Sana nag-enjoy na lang ako. Sana hindi ko na share with others yung glory. Pero masaya siya. Kasi parang makita mo yung potential. Then na-realize mo na parang, wow, nagbukas yung mundo. Well, you get to travel. Masaya rin yun. Di ba? Marami yung comfort films na dinownload sa aking iPad na pinanood. Ano? Like Ip Man. Ip Man. It's a good comfort film. Hindi ko ba nanood ng Ip Man? I watched the third one. The third one? Ang puta yung kalabay sa Mike Tyson? Oh, yes! Hindi ko nakakayang panoorin yun eh. Sobrang Ip Man. Let's stretch the lore. This 5'10" monster against this Chinese man. Si Ip, sobrang ganda ng Ip Man lalo yung mga unang scene. Yung may mga band of vagabonds lang na nag-challenge sa mga masters around town. Tapos inupakan niya lang with a feather duster. Yes. Speaking of, like hindi ko kasi masyadong napanood yung Ip Man eh. Ito, napanood mo ba to? Yeah. Kung Fu Hustle. Oh, gago. Sobrang ganda ng Kung Fu Hustle. Recently, pinanood ko siya with si Roy at si Alexia. Sobrang ganda niya. Nakakatawa. So, it holds up eh. Yung kutsilyo. Oh, yun! Sobrang slapstick niya. Parang yun yung parang peak slapstick, no? Para sa akin, ang smart niya eh. Yung pagbato niyang ganun, tapos pagbato niya handle na lang. Tapos parang, who's throwing handles? Tapos magtingin niya yung kutsilyo na iwan. Ang nabas, may ginawa siya pa yung tinusok niya, binalik niya. Hindi, in-investigate niya. Sa kanya ba yun? Tapos binalik niya. Stephen Chow, gumawa ka pang films, please. Wala na eh, after that. Meron isang part na yung, di ba mga 10 sila? Tinapakan niya lahat ng paa nila. Gano'n sila lahat eh. Sobrang ganda ng Shaolin Soccer. Yeah, yung mga comfort films. Meron nga doon sa Shaolin Soccer, meron doon ng pangalan si Ironhead. Tapos meron Steelfoot to si Ironhead. Tapos meron tinangan natin kung sino mas malakas. Tapos sinasapak siya sa ulo. Hindi ako si Ironhead, ako si Steelfoot. Tapos yung kabila sinasapak yung paa niya. Hindi ako si Steelfoot, ako si Ironhead. Sobrang bobo lang. Sobrang bobo lang. Stephen Chow din yun. Yeah. Ganda ang hindi ko lang ata napanood o nag-gets yung Alien one. You remember that one? Ano yun? So, Kung Fu Hustle. Meron pa ba? After nun, wala na akong... Yeah. Meron siyang alien na, ano? Weirdly enough, ano? Comfort film ko pala. Ano? Jurassic Park pa. Jurassic Park una? Yes. What's the password? Sobrang sakto tenga nun eh. Sobrang, hindi ako naawa dun sa fat guy na namatay. Guys who make films pala, like, putang ina, just put a fat guy in your film. Nakakaburat, di ba? Tapos gawin mo lang manyak, burat na agad yung mga tao sa kanya eh. Putang ina itong matabang manyak na to. By the way, totoo kaya yun, yung Sit Still? Na may dinosaurs? Hindi, ayon kay Kibuloy, pare. Wala. Ano hindi, yung titigil ka tapos hindi ka makikita. Ano ba yung nangyari doon? Hey, don't move.
Tapos yun nga yung scene na nandun yung mata ng T-Rex. Tapos nandun yung bata. Kasi may blind side. Oo. Gotta protect the blind side. Alam mo yun? Hindi. Di ba alam mo yun? Ano to? Puta. Gotta protect the blind side. Di ba? Sa Jurassic Park ba to? Sa Jurassic Park yung sinasabi. It's a Sandra Bullock film called The Blind Side, pare. Oh. Tapos ang favorite scene ko rin, napanood mo ba yung Jurassic Park? Oo naman. Yung favorite They scene, do move in herds. yung makulit na bata doon, yung takinan nag-stall pa siya doon sa fence kasi Oo. nakapatay yung electricity. Totoo. Tapos meron isa doon, unbeknownst to the mom, na putang ina may Asperger's pala yung anak niya. Oo. Nandun na sa ilon niya yung electricity. Ilon niya yung fence. Very part like, parang sinabi ni Steven, fuck this kid, pare. So, sinasabi ng mga super fans ngayon ng Jurassic Park, yung libro daw nun sobrang dark. As in, brutal daw. Like may mga incest? Ano? Hindi ko alam kung gano'n ka-dark. Pero, in-remake na naman nila yung Jurassic Park. So, gagawin daw nilang mas book accurate. So, ewan ko kung maangasin or hindi. I think, did people like Jurassic World? I like Jurassic World. I like may naman. bigger, badder T-Rex. Yung ba yung T-Rex Chris na may Pratt? malaking arms. Yung may Chris Pratt? Yes. Tangin ng bobo na. yung unang Chris best. Pratt Jurassic Park, yung T-Rex, tas may nakapatong na Velociraptor sa ulo Dude, niya. yes! Dude, Sobrang bobo. yes! So, sobrang Pare, wrestling fan ako. I suspend a lot of disbelief. Pero, ang weird na nakapatong lang yung Velociraptor. That's like fucking X-Pac and Kane, pare. Ano mo yan? Tapos doon, tinag-team nila yung ultimate Brock Lesnar dinosaur, pare. Bigger, badder, marunong mag-UFC. Hindi lang nila tinag. May triple team pa kasi kinain din siya ng parang sea monster. In-environmental kill nila eh. Gusto ko yung genetic dinosaur na yun eh. Puta, may malaking May arms. arms ba siya? Hindi ko matanda na may arms siya. May arms siya na malaki kumpara sa T-Rex. Kasi yung T-Rex, di ba? Si genetic monster. Tapos, si Chris Pratt, parang meron siyang scene doon na parang ginaganon niya yung mga Velociraptors, diba? So, parang, siya na park ranger. Tatlo ata yung films na. Hindi ko na napanood yung sunod na dalawa eh. Hindi ko na So, rin- i-remake nila yung Jurassic Sabi. Park. Yeah. Wala na silang ideas eh. Well, ito yung hindi ko pa napapanood na matagal ko na sa panoorin. Prey. Ewan ko napanood mo na yung Prey. So, Predator Oo, tas ang prequel. ang style Okay. nila is parang Predator sa panahon ng mga Native Indians. That sounds sick. Kaya nga eh. Tas ako parang tinitignan ko, nasa Disney, may nagsabi lang sa akin recent, nasa Disney Plus. So niload ko siya. Dinownload ko siya. Putang inang Disney Plus app. Ayusin niyo yung app niyo, putang ina yung Disney Plus. Disney Plus. Kasi pangit nun. Wala pang replay ng mga ng mga WWE. Oo nga eh. Abot. As maganda pa yung Daily Motion sa inyo. Dinownload ko siya. Expecting na ito yung papanoorin ko sa aeroplano. Mahaba yung flight ko kasi nag-tour ako around the world. Tapos, piniplay ko. Gago, ayaw mag-play. Sobrang bad trip. Nandun ako ng Reacher Season 2, pare. Ay, si Richard. Sobrang kata rin. Sobrang, ang laki niya tao, gago. Tsaka gusto ko na nilalagay talaga sa lore na why you have a gorilla around? What are you gonna do with this gorilla? I'm gonna give you 3 seconds to get out of my face. 1, Uh. 2, tapos hinedbat lang. Sobrang ganda ng Yun na fast forward ko lang siya sa yung action nasa scene. ATM. Oh! Is that car yours? I'm assuming. Diba parang ganun. He has a gun. Inang yan eh. I'll be back. This won't take a second. Kumpara mo siya. Kasi, di ba movie dati yun? Like, Si Tom Cruise. Ang liit lang ni Tom Cruise eh. Bansot. Takin si Alan Richardson. Takin sobrang gayot eh. Just man meat. Sana eh. pa siya, gumawa pa sila ng Unlimited. Ang ganda ng Reacher Season 1 tsaka 2 pare. Ang simple lang eh. Ang ganda nga. Ay, ako yung nag-introduce sa'yo ng Reacher. Oh, Yung season 2 pala, hindi ko pa napapanood. yung press release lang sa akin ni Ann, gago ganda, inupakan niya lang lahat. Tapos ako parang, inupakan nga lang niya yung lahat. Ang ini-skip ko doon, may mga episodes na yung may espionage. Like, Hindi. sanay sa bakan! yun yung mga pwede ka mag-cellphone na part. Narinig mo lang yung mga soundbites. Okay. Yung mga nag-investigate sila. Kasi sila, investigator siya si Reacher. Batman.
Dark Knight. Yes. I mean, hindi ko alam. Pupunta naman dun yung usapan, I'm Hindi sure. ko alam kung bakit sobrang comfort. Like, I can watch that. It's Lahat eh. Walang tapon yung scenes eh. It's, Wala. As a fan of the Kahit- animated series, nga, like, because the Joker looks so weird. No nga. Why does he look so Ang layo weird? niya, no? Ang layo niya. Ang layo. Yun yung pinaka-departure na Joker sa lahat yes. ng Joker ever. Yun yung pinaka-departure. Tapos, sobrang nag-work siya. Ewan ko kung bakit. What doesn't kill you only makes you stranger. Oo, pare. Nag-drop yung line na yun, naka-nursing outfit pa. Tangin angas. Hindi, bagay kasi dun sa ano eh. Bagay yung the way they did the Batman series nung time na yun. Kasi ultra si realistic. Scarecrow hindi rin siya ganoon kaangas sa comics eh. Para si Scarecrow yung tipong Nag-spray lang ng gas. si Scarecrow parang ano lang siya eh, sub-boss lang siya eh. Hindi siya main baddie eh. Kaya nung nakita ko yung Scarecrow sa first film, tapos gumagamit lang siya ng hallucinogens. mas ano parang It's a meron realistic portrayal, guys. meron siyang tawag doon, meron siyang meron ni-release na teaser kung ano itsura ni Heath Ledger as Joker. Parang oh shit. It's gonna be good. Like, nakadire. Sabi yung in a good way, well, he looks gross. Tsaka yung ano, nung time na yun, sobrang nagdodon na yung superhero films eh. Parang kakatapos lang ng X-Men which was good. And then Iron Man came, Batman Begins, and then Iron Man, and then The Dark Knight. Ganda rin na Iron Man. Ang ganda rin na Iron Man. Yung unang Iron Man. Yung may sex scene. Yun lang ang MCU film. Yung Randy's Donuts. Pero balik tayo dun sa Batman. Ang ganda kasi niya eh. Like, it's... Ang ganda lahat eh. Yeah, Wala siyang tapo na scene. Yung unang scene ang ganda. Yung nagpapatayan sila sa heist, diba? Funny. I'd watch out for the bus driver. Parang ganun. Ang ganda rin kasi, I think, yan ba yung isa sa unang teases na naangasan ako? Like yung sa first nga, yung Batman Begins. Sira na naman ba yung salamin mo? Inayos ko lang. Alam mo yung Batman Begins? Ano? Ang the best dun yung, he just left this. Tapos may Joker card. Sinabi ko, shit. Likes to leave a calling card. Yeah. Pero hindi pa nila kinaka-Heath Ledger nun. Nga. Parang tinrow up lang nila na... Gets ko yung point na sinasabi naman, puro na lang si Joker. Pero siya yung guy eh. He's the dude She's the dude. Wait, you can't do Batman without Joker. That's so weird kung... Parang nainis ako sa Spider-Man ngayon. Kasi hindi pa nila ginagawa... ginawa na nila. Pero yung Spider-Man ni Tom Holland, walang Doc Octopus, walang Venom. It's always Green Goblin. Enough with the Green Goblin. Diba? Parang gano'n. Hindi, wala rin Green Goblin eh. Tama. Ang Batman ni Spider-Man, Vulture. Ni Tom Holland, Vulture. Diba? Mysterio. Tapos yung third puta, kumuha na silang film. Lahat ng villains from other films, diba? Sobrang weird. Yeah. So, pero at least sa Batman, lahat may Joker. Ewan ko na lang ito kay Rob Pattinson kung mag-work tong sunod na Joker. Kasi yung Riddler nila medyo Jokery na rin. Oo. Sana yung Joker nila yung... Sana si Paul Dano na lang kinuha nilang Joker. Hindi ginawa siyang Riddler. Ang weird eh. Oo. Pero yung may sinasabi daw sila na itong may bagong cartoon. By the way, balik tayo. Shit, nagkakalat yung utak ko. Kasi ADHD ka. Yung, nakikita ko ang sa the mata best mo. dun sa Batman The Dark Knight. May part dun na si Harvey Dent eventually magiging Two-Face siya. May shot dun na madilim lang yung isang part ng mukha niya. Di ba pinapakita ko gano'n ka-fucked up yung mukha niya, di ba? Hindi. I mean, hindi pa nasusunog yung face niya. Like, parang may dark part lang. May foreshadowing. Tapos angas nito. Papapa ko sumasapa ko yung... Tapos yung ano niya, yung character origin niya na tinatry niyang sipahin yung mga barrels dun, tapos may lumabas na gas, tapos nahulog siya. Tapos yung mukha niya nakaganon dun sa sahig. Yung isang side lang ng mukha. Yeah. Ganda eh. By the way, nung pumunta si Joker sa hospital, ba't na lang na-realize siya si Joker nung tinanggal niya yung fucking hindi ba kitang-kita? Malay mo, naka-makeup lang. Naka-wig kasi siya. Tayo kailangan sa nakita ng mga nurse pa rin. Naka-wig kasi siya. Hi! Gumanon pa siya eh. Comedy eh. Naisip, pinatay mo asawa niya, tapos naisip mo pa magpatawa eh. Hi. I'm an agent of chaos. So quotable. May isang part din daw sa The Dark Knight, tapos The Dark Knight
Rises yung pangatlo, diba? Oo. The one with, Batman. Oo, medyo Nagsasalita ako medyo sa isang dot. medyo hindi naman 50-50, pero more on like It had to follow the... parang 70-30 ako sa The Dark Knight Yeah, Rises. it's still... But it had to follow the greatest. Oo, ganda eh. Tapos, ayoko lang kasi parang ino-over-explain nila yung shit. May mga writing doon na parang clean slate so you can start over again. Oo, gets namin. Putang ina. Goodwill Hunting lang Gets yan. namin, okay. Kung ano siya. May isang part doon, hindi ko alam kung makukornihan ka dito. Kinot daw ni Christopher Nolan. Ano? Para pa... Joke to, tangina. Hindi, Joker. May scene ng Joker. Like yung, di ba may part doon na nilabas lahat ng inmates doon sa Arkham Asylum. Except that one. Tapos nandun si Joker tumatawa. Tapos decide niyang i-cut kasi parang corny daw. Like he wanted to move on from Heath Ledger's Joker. Wag na. Kasi patay na siya eh. Kaya nga. Yeah. Pero sabi But that nila would've been cool, kung hindi daw siya namatay, may significant role pa rin daw nga. siya sa film na yun. Yeah. Pwede nga yun. Except that one. Wag na. Parang, hindi kailangan eh. Para saan pa? Parang sobrang in Diba? your face. Oo. Kasi nandyan si Joker. Sila dyan si Joker. Oo. Yun lang yung hindi mo papakawalan. Sabi ni Tom Hardy. Ikaw ba, sa lahat ng Marvel films, alam yung pinaka-comfort? Puta, Marvel films. Kasi yung huling Avengers, the very last one, medyo hindi siya intense niya eh. Talaga? Hindi mo gusto yun? Gusto ko, Endgame? pero it's not a comfort watch. Talaga? Ako parang di ko pinapanood yung parang last 30% ng movie na yun. It's a comfort scene. Okay. Yung isang scene na nag 3-on-1 sila kay Thanos. Angas nun. Maganda yung psychology na matchup na yun. Nagigets. Yun, hindi siya parang Dothraki versus hindi siya parang yung Battle of Winterfell na sobrang weird na mga nangyari. Pero yun, maganda yun. Yung final battle scene, gusto ko rin yun. Pinaka-favorite yung lumabas yung mga girls. Tapos kinalaban nila yung least important na mga enemies. He has backup. Women. Sorry. So, fun fact. Nung lumabas yung scene na yun, nung movie na yun, may joke na ginagawa sa open mic na ewan ko nabubulat yung mga sobrang men joke. So parang sinasabi ko, ano yun, simula joke na, parang di ba yung Marvel, nakita niyo may scene doon na lumabas na tong heroines, tapos tinulungan nila, tapos lumaban sila together. Tapos sabi ko, sobrang gandang, big deal siya for women, blah, blah, blah. Tapos sinabi ko sa kanya, pero gusto ko na sabihin, not to burst your bubble, si Captain America nag-utos sa kanila pumunta doon. So, lalaki nga nag-orchestrate ng lahat. Men. May part doon, like, siguro yun yung mga tipong joke kung couples, yung tatawa yung lalaki, tapos pipisilin yung braso. Tinan mo, babe. Nakakatuwa eh. Yung tipong ganun. Pero, I've heard a lot of women din na parang nag-cringe din sila rin sa part. Ako hindi ako nag-cringe eh. Totoo lang. Ako natawa lang. Ako gusto ko siya. Yes, let it happen, pare. Para sa akin. I don't know, man. Like, again, this is a straight man talking. Yung tipong, ayoko yung in your face na gano'n yung talaga? Her hero. You know what was based? Diba? Diba bakit tumatawa? Bakit tumatawa, Red? Marketing yun eh. Hindi naman yun yung film eh. Marketing lang yun. Pero nainis din ako dun. Pero, hindi naman. Like, it's... Pero kasi gets ko eh. Parang kailangan nilang pakita na ano. Here, kasi ang dami naiinis na, bakit si Captain Marvel yung pinakamalakas? Siya talaga yung pinakamalakas. Anong gagawin natin, di ba? Diba? Ano mo yun? Yeah, yung balat lang. Oh my God. Okay, G. For me, like, again, straight man talking, ang the best female, actually comfort movie, female-led na movie. Lara Croft Tomb Raider. Ano? It's 2 for me. Ano? Second one is Aliens. Okay. Aliens is so good. Aliens or Aliens? Aliens. Okay. Specifically. And the first one, Kill Bill, pare. Kill What Bill. The fuck are you talking about, Kill dude? Bill, pare. Sobrang solid ang Kill Bill. Yeah. Like yung 1 or 2? 1. Grabe yung 2 eh. Na-claustrophobic ako doon. Biniri siya alive. Hindi ko kayang panoorin ulit yan eh. Ang ganda nun. Pero yung 2, sobrang stylistic niya eh. Oo, sobra. Like yung nag-black and white bigla. Tapos yung pinas lang niya yung Crazy 88. Tapos tumutugtog. Wah! 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 Kako, ganda. Pati sobrang hot ni Gogo. Tsaka yung ano, sabi ko na papunta ka nun, ang paborito ng mga si Incel Top 1 Crush.
Kino-cosplay na mga babaeng pumupunta sa Comic Hell, Con. yeah! Mga excuse lang ng mga tao yan na para, hindi, ganda siya. Gusto ko siya kasi meron siyang Morningstar. Morningstar. Naka-schoolgirl outfit Tapos sinasaksak niya sa titi yung mga rapist, pare. Angas gago. Hindi ko na matandaan yan. And then, I guess, yun lang. I love Kill Bill. I like how it ended din. Maganda ending. My God, yung ulo ni Lucy Liu. Tapos kita yung brain niya. Grabe yan. Fuck, ang gangas. Sobrang gangster. Tapos yung reveal na buhay pa pala yung anak niya and it made you wanna watch the second one, which is also good, by the way. Okay naman yung second one. Ang ganda. Tapos yung... Si Pai Mei. Tapos yung anime. Pai Mei taught sobrang hindi ko inaasahan yung the anime part. 5-point exploding heart technique. Oh. Yung anime part ni Lucy Liu. It's, I think, best Tarantino. Talaga? It's so good. Kasi yung Tarantino movies, hindi siya ganun ka-rewatchable. Like pero ko yung Glorious Django. Bastards. Ganda rin nun eh. Actually, diba? rewatchable nga. Kasi it's just them killing Nazis. Para sa akin, kung hindi nangyari yung Pulp Fiction, kasi medyo similar yung ending ng Pulp Fiction sa Glorious Bastards. Hindi pa nagkagulo na lang lahat, tapos napatay na lang kung sino namatay. Yeah. Para sa akin, kung hindi nangyari yung Pulp Fiction, para sa akin, sobrang gandang movie ng Inglourious Basterds. Kasi, nung napanood ko yung Inglourious Basterds, di ko pa napapanood yung Pulp Fiction. So, parang genius ako sa... Tapos yung mga tao, parang Pulp Fiction lang yung ending. So, pinanood ko yung Pulp Fiction, so parang, shit, parang Pulp Fiction lang yung ending. So, feeling ko, kaya hindi siya heralded as one of the great ones. Pero, Christoph Waltz, pare, sa simula. Can I have some milk? Alam mo yung tawag doon? The Jew Hunter. Sick. Tawag doon, meron akong solid okay sketch. Oh, yeah. Na hindi natin natuloy is, bata siya, hinahanap niya yung ninong niya. Pero, ganun yung parody siya ng first scene ng Inglourious Basterds. The Ninong Hunter. Sobrang. Nakatago lang yung mga ninong sa ilalim ng floorboards. Underneath the floorboards, aren't they? Mahuhulog yung mga ampaw. Sobrang ganda ng scene na yun. Nabitin lang ako sa... So well acted. I think sa dulo kasi masyado lang siyang naging... I was hoping for a more brutal death. Ako rin. Kay Christoph Waltz. Yeah, he got off light. Nilagyan lang siya ng marke. Diba? Meron ding... Kasi kami hype na parang, puta, ito napunta siya sa hands ni Aldo Rain, diba? Siya yung leader ng Inglourious Basterds, diba? We'll be cruel to the Nazis, diba? May nag-Superman punch, tapos may shotgun. May baril siya sa kamay. Gago, akas nito. Sobrang... The Bear Jew, ano pa ba? Yung shootout scene sa bar. Yung 2 nila. Yung 3. Yung 3. Dapat ganito. Tangina Bob. Si Magneto may kasalanan nun. Si Michael Fassbender. Yung small thing lang that would have saved everyone's lives. Totoo eh. Ganda. Sobrang lahat. May isang cringe scene ako dun pero na hindi ko kayang panoorin. Ano? Yung bullet hole. Di ko kaya. Gumanon ako eh. Yung niya, ginanon niya sabi ko, fuck. Si Bridget Von Hammersmark. Tapos meron pang B-story, yung Romeo and Juliet love story. Tapos nagpatayin lang silang dalawa nung huli. Yung sa film, pinakita niyo yung film. Yung girl, sobrang wild. Like, such a good movie. I am the face of the Jew. Gumawa pa silang film, tapos hindi yung parang malaking plot hole doon. Gumawa silang film, tapos naghanap pa sila ng guy na parang kailangan i-process yung film para maano. Yun. I think people say that Inglourious shouldn't be top daw. Because may nauna na. Pero I would think kung mas nauna yung Inglourious, mas magiging sikat yun sa Pulp Fiction. Totoo. Ang ganda rin ng Pulp Fiction yung, you know what they call quarter pounder in France? Royale with cheese. Man. Does he look like a bitch? Kaya sobrang quotable. Yung ending lang naman yung nagkaparehas. Parang same formula yung ending na parang multiple things na nangyari in one place. Nalungkot ako nung namatay si John Travolta eh. Like untimely lang ng death niya eh. Tinadad lang siya sa CR. Nasa-CR lang siya, wala na. Quentin made you care about this character. And then wala. Parang Game of Thrones nga before Game of Thrones. Ang ganda nga nung I guess ang maganda rin lang na ginawa ni Quentin dun is parang
sinira niya yung history. Parang, Mas no, maangas. this is not history accurate. Parang gumanon siya. Wala siyang pakialam eh. Diba? Kaya nga gusto kong panoorin yung Once a Time in Hollywood. It was about the Manson Pangit. murders. Okay. Hindi siya action? Yun yung worst niya para sa Okay. akin. Yeah. Okay. Baka dahil hindi lang ako mahilig dun sa lore na tinatry nilang i-portray. Yeah, kasi it goes another way daw eh. Curious ako sa Manson lore eh. So, Helter Skelter. Basically, so ba spoil ko sa'yo? Okay lang. Basically, hindi siya nangyari dahil nandun si Brad Pitt. Sick. Gago ka. Parang ganun. Parang maangas. Pero it takes a while ba to get there? Oo, man. Okay. Sobrang grabe. Hindi siya yung main focus ng movie. Hindi. Parang just so happens sa neighbor nila yung so parang Sobrang kwento. tas mali yung pinasok nilang bahay or something like that. Parang ganun. Okay. Sakto lang yung Once Upon a Time in Hollywood. Okay. Ayan na, nasa 1 hour na tayo. Siguro mga last one para sa akin, comfort watch. Ang problema kasi sa comedy, hindi mo siya pwedeng i-binge as much. Kasi you know the jokes. You know the jokes already. Pero every once in a while, I would partake in a Will Ferrell. Siyempre, alam niyo naman favorite ko, Talladega Nights. The Other Guys. At ilang pang smorgasbord of Will Ferrell films. Pero ito rin yung isa mga dahil paborito ko sports movies at paborito ko rin ng comedy movies. Isang magandang sports movies pala, best sports movie apart from the Rocky and the Creed series. Remember the Titans, pare. Sobrang comfort watch ko rin yun. Pero ayun nga sinasabi ko, sa mga comfort watch ko rin na binabalik-balik ako, Dodgeball, pare. Tonto talaga ako sa Dodgeball. Ganda ng Dodgeball. Nahulugan lang siya ng puta. Sobrang bobo lang ng Dodgeball. Dodge this wrench. Sobrang bobo So, pinakita niya, you gotta grab the bull by the horns. Tapos may picture lang si Ben Stiller na nakahubad tapos kinagrab niya yung bull. Sobrang ganda yun. Tama, Ben Stiller. Ultimate. Sobrang, yung era ng Ben Stiller na yun, Zoolander, Dodgeball, Meet the Parents, sobrang ganda ng fucking Ben Stiller era ng comedy. Ikaw, meron ka bang huling Easy. Nakalimutan ko sabihin, pero madali lang siyang panoorin, tapos sobrang angas. Mad Max Fury Road. Gago, walang dialogue Wala. No? Like you can watch Tsaka it. isang bagay lang siya eh. Yeah, it's just nag-drive lang sila somewhere. Yun lang. Go to point A to point B. Yeah. Isang daming shit. Na nangyayari. It's easy. Like, Pinanood mo ba yung Furiosa? Yes. Maganda? It's good. Talaga? It's awesome. Talaga? Yeah. Oh shit, panoorin ko. Okay. Hindi ko alam na maganda. Akala ko parang, Anya Taylor-Joy. Kasi ang nag-storyboard, so yung storyboard fina-follow, ang nag-storyboard is a graphic novelist. So when you watch it, para siyang comic book. Ganda. So sobrang nakafocus yung shots sa itsura ng mga vehicles. Okay. So it's super sick. Yeah, easy. Yun. Okay, thank you so much for watching. Mag-dinner na kami dahil gabi namin ni-record to para lore accurate. Oo. Sorry, may sakit kami dalawa ni Andren. Naglaplapan kasi kami kahapon. Actually, wala akong sakit. I'm just really unhealthy. Okay. Ako may sakit ako. Parang kayo, FPW Unfinished Business this Sunday. Please return my in-ring return. Hindi ko alam kung paano mag-wrestling na may sakit, pero tignan natin. Dude, Broadway classic daw to si Red. Isang oras yung match. 70-minute match kami. sa Sunday. Manood ka ba? After the fifth Inan to, di mo nanonood. Manood ka? Sama ng Sold Okay Boys. Okay. So, after the fifth Canadian Destroyer, doon na mag-ramp up. September 15 sa Bake Studios. Please go to FPW Official sa Phil Pro Wrestling pala, on all social media. Pwede mo rin makita actually sa bio ko. And I'm also on a mini bar tour. Yeah, the triumphant return of Red. Sa mga bars. Yeah. AKA, I'm a has-been. Wala nang sinasabi din my light is fading. Nagpa-fade na yung star ko. Wala na. Malapit na ako mamatay. So, balik ako sa mga 80-seaters. Pero sila grab your tickets now. Tickets are selling fast. comedymanila.ph, pare. Si Andren will be in one of those. It's one of those shows. The Ugly Duck. Sa Ugly Duck show sa Poblacion. So, he will be there. So, it's a mini bago matulog show. Ano lang yun? 40-seater lang ata yung Ugly Duck eh. So, kumuha na kayo ng tickets. Suggestion, guys, kung gusto nyo
Bago Matulog show in which me and Red are equally paid. Yay! Wag. Pero coming in, try natin mag-November. Kung gusto nyo magkaroon ng Bago Matulog show, live podcast recording, hit us up, join our group, Red Oliero na Wacky Doers, sabihin nyo sa amin, game, bibili ako kahit 7,000 yung ticket. Yes. Red Oliero and the Wacky Doers, the only Facebook group you'll ever need. Totoo. Kung part kayo na ibang Facebook group, tanggalin nyo na. Umalis na kayo na homebodies, mga ganun. Anong benefit for typhoon victims? Joke lang. Don't. Post nyo yun. Wag. Anong ikaw, may plug ka ba? Wala. Wala na eh. Tapos na yung mga shows eh. This comes out this week. Oh. This comes out in 2 days. Kaya nga pinlag ko yung unfinished business eh. This Saturday, I will be... Kailan yung Saturday? September 14. Me and Rems are headlining Wicked Dogs. Yay! Okay. So guys, mag-enjoy kayo. Sobrang sulit niyan. I'm opening for one of the first people who gave me a shot in this business, Ryan Rems Sarita. Thank you so much, Ryan. comedyvanilla.ph. Okay. Ba't ka gumanon? Ako nag-comedy. Kailangan pala natin ng hand sign yung bago matulog. Ayaw, ang one hand sign. Okay. Take it away, Andre. Guys, pwede na tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sila nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik din yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.